Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Libra, we have the Two of Cups. Ayan. So, partnership ito, no? Libra. Tayo nakikita ko dito, this could be a romantic partnership or pwede rin naman na this is a business partnership. So, pwedeng meron kayong kaligawan, no? If you are still single, baka meron kang kaligawan ngayon and baka, yun, papunta na kayo sa pagiging official na kayo. Pwedeng ganun. Or, this could be business partnership na siguro malapit nang mag-conclude, no, yung inyong pinag-uusapan, malapit na kayong magpirmahan kumbaga ng inyong kontrata. So, good luck. So, we have Ten of Swords. Si Ten of Swords, this is about ending and beginning. Diba? Si Ten is ending and beginning. At dito, mukhang ang itatapusin mo dito is yung heartache, your heartbreak na naramdaman, na naranasan. Parang, kumbaga, magigising ka na sa katotohanan na it's not going to help you, 'di ba, better your situation kung patuloy kang mag-hold on dito sa sama ng loob, dito sa galit, sa inis, sa resentments, 'di ba? Kung ano man ang nangyari sa'yo dito, mukha kasing nasaktan ka ng bonggang-bongga dito. You were stabbed in the back, no? Yan, yung mga swords na sa likod. So, ibig sabihin dito yung parang na-traitor ka. Kaya masamang-masama ang loob mo dito, malungkot ka ng bonggang-bongga, nasaktan ka talaga to the max kasi maaari nang yung gumawa ng pananakit sa iyong damdamin ng taong ito. Could be someone na mahalaga sa buhay mo. Importante sa buhay mo yung taong ito, pinahalagahan mo, ganyan, minahal mo, pwedeng ganon. No? But, yeah, tapos na to, nangyari na to, nasaktan ka na't lahat, maaring ay nag-suffer ka for quite some time, no, sa sama ng loob. Kaya ngayon parang it's about time na magigising ka na sa katotohanan. It's about time na for me to get up, 'di ba? And start over again, no? Babangon ka na at susubukan muling lumaban sa buhay, no? So what else? We have the Three of Wands. Ayan. So si Three of Wands, ano ito eh? Three of Wands is travel, energy. Ayan, naghihintay ka na, marami kang bagahe, nag-aantay ka na ng sasakyan mo. So, yung bagaheng ito, no, could be, pwedeng ano yan eh, pwedeng baka malayo ang pupuntahan mo, pwedeng mag-abroad ka, 'di ba? Or pwedeng, kunyari within the country lang naman ang travel mo, pero maaari mag-i-stay ka ng matagal doon sa pupuntahan mo, pwedeng gano'n. So, this could be expansion, maaaring this is business, maaaring this is relocation, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. But, this is the time wherein magsisimula ka na ng bagong ganap sa buhay. Ito na yun ngayon, no? Kumbaga, this is the kickstart of something new na gagawin mo sa buhay mo. Kaya, this is exciting. Bagong simula ito sa buhay mo. So, we have the Lovers energy. Si Lovers, pwede, since we have the Two of Cups, pwedeng love life nga. No? Baka magsisimula nga kayo ng bagong love life. Pwedeng, ano to, pwedeng leveling up ng commitment ito for some of you. Baka meron na ditong proposal, merong magpo-propose or merong mag-aasawa na talaga, pwedeng gano'n. Pero tignan mo yung babae sa likod ng lalaki, no, medyo, alam mo yun, yung parang meron siyang binabalak na hindi maganda or meron siyang naiisip na hindi maganda. Pupuwedeng ano 'yan, pupuwedeng related 'yan sa'yo or related doon sa babae na pupuwedeng hindi niya gusto. Pupuwedeng hindi siya approve sa inyong dalawa. 'Di ba? Pupuwedeng hindi siya approve sa kung ano na yung pinag-uusapan ninyo sa ngayon. Kung magle-level up na kayo, 'di ba? Maaaring kontra siya. Kung sino man 'yan, if this message resonates with you, then kayo ang nakakaalam diyan. Kasi kahit papaano mararamdaman ninyo, mase-sense ninyo kung merong kumokontra sa inyo, kung merong nagbabalak ng hindi maganda sa inyo or whatever. Mararamdaman ninyo 'yan. So, what else? We have the Seven of Wands. Ayan. So, maaari, no, na yung babaeng ito could be someone na pwedeng against you.
Pwedeng hindi yan approve, no, sa inyong relationship. Pwedeng hindi approve sa'yo or hindi approve sa babae, pwedeng gano'n. And also, si Seven of Wands, pwedeng related naman ito sa trabaho. Diba? Maaaring meron hindi kayo pagkakaintindihan with the people around you at work. Maaaring naiinggit sila sa'yo kasi you are on top of the hill tapos sila nasa baba. 'Di ba? Parang gusto ka nilang i-take down. Kaya naka-point sa'yo yung mga wands na 'to kasi gusto nilang parang gusto ka nilang matumba diyan at mahulog at ayaw ka nila na nandiya-diyan ka sa top of the hill. So, pupuwede na merong mga naiinggit sa'yo. Pupuwedeng merong siguro na-promote kayo sa trabaho or maganda yung posisyon mo sa trabaho, ganyan. And they don't want you there, 'no? Pupuwedeng gano'n ang ganap dito for some of you, Libra. So, pupuwede rin na ang iba sa inyo rito is, out of inggit, 'di ba, nakakapag-isip ng hindi maganda towards other people, 'di ba? Kaya mag-iingat na lang kayo, okay? Mag-iingat kayo kung sino yung dine-deal with ninyo. Do not share information ng basta-basta, 'no? Do not share important information or mga impormasyon na hindi nila dapat malaman, okay? Maging maingat sa pagbibitaw ng mga salita at, as much as possible mas magandang, 'di ba, iwasan yung mga taong alam mo namang hindi gagawa ng alam mo yun, yung may pakiramdam kang hindi gagawa ng mabuti, 'di ba? So, always take precautionary measures. Always take precautionary measures and always take, um, pag-aano, anong tawag dito, pagmamatiyag at pag-oobserba, okay? So, what else? So, we have the moon. The moon energy is about intuition. Okay? So, make sure na lagi ka makikinig sa inyong intuition. Always make sure na lagi ka makikinig sa gabay ng divine universe. Kasi lalo-lalo na ngayon, ano, siguro, di ba kapag ang puno daw ay hitik na hitik ng bunga, when you are successful, when you are in good condition, when you are in good shape, when you are in good place, may mga tao talaga hindi makaka-appreciate yan. Kasi nga hindi naaalis yung inggit, no? Maraming tao yung hindi natatanggal sa katawan nila yung inggit. Kaya yung mga taong gano'n ano, hindi yun makaka-appreciate sa kung ano ang magandang sitwasyon mo sa buhay. Kaya always be careful with what you say, with what you do, na alam mo yun, wag mo na lang papansinin din yung iba, basta mag-iingat ka na lang at pakinggan mo lagi yung ano mo, yung gut feel mo. Kasi yung intuition natin, laging magsisend yan ng signal sa atin, ano, kung there is something off with the person that you are going to deal with or the person that you are dealing with. Mag-iingat na lang lagi. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.